Late upload na nga ito mga mare, nung linggo pa nga ito. Tara't samahan nyo nga rin akong i-makeover ang aming mini center table. Ito nga yung pinaglalagyan namin ng rice cooker kapag nagluluto at heater pag nagpapakulo kami ng tubig. Napansin ko nga parang ang dumi na nga. Ito pa nga yung pininturahan ko nung nakaraang taon 2021. Dahil nga may natira pa akong wallpaper, ilalagay ko na nga rin dito. Bali dito nga lang sa ibabaw yung lalagyan ko dahil dito lang yung medyo madumi. Ganito talaga tayong mga nanay pag nandito lang sa loob ng bahay, nag-iisip ng mga i-DIY, mga aayusin. Iba talaga pag nasa bahay ang nanay na aayos ang bahay. Kaya ang swerte talaga ng mga nanay lalo pat kumikita kahit nasa loob lang ng bahay. Dahil nga tayong mga nanay ay napakadiskarte, gumagawa tayo ng paraan para umincome kahit papaano kahit lang nasa loob ng bahay. Napansin ko nga masyado na ako na-expose sa loob ng bahay at lumabas nga muna ako at eto nga nakita kong aming alaga na si Zoe. At nandito rin pala yung mga dalaga ko, busy kakalaba. Parang magbarkada lang yan. At bibisitahin ko na nga rin ang ginagawa ni Data dun sa may kulungan ng baboy. Gumagawa nga pala si Dada ng bagong kulungan ng baboy. Bale ito nga pala ay gagawing munang paanakan dahil manganganak na nga yung isa naming inahin. Ihiwalay nga muna namin siya dahil ayaw niya ng maingay at istorbo kapag bagong panganak siya. Napansin kasi namin siya nung nakaraang nanganak siya, hindi siya mapakali at hindi siya makapag-concentrate magpadedi sa mga biik niya kapag may maingay. Kaya eto ginawa na lang ni Dada ng bagong paanakan. Mas maganda nga ito at medyo maluwag ang space. Nandito nga ako sa likod ng bahay at napansin ko nga mukhang hindi na namin kailangan mag-decorate ng pang-Christmas dahil marami ng burluloy dito sa likod ng bahay. Naalala ko nga pala, meron pa pala kaming saging na sabat, nakalimutan ko na. Eto nga't malapit na nga masira. Ang gagawin ko na nga lang, ipiprituhin ko na nga lang ito para may pang merienda. Nakalimutan na nga ito dahil bumili si Dada ng tinapay at yun yung unang nakain. Masarap sana itong gawing banana cake, ang kaso lang ay wala akong harina. Kaya nga't wala akong maisip kundi prituhin na lang. Galing nga pala ito sa tanim naming saging dito sa likod ng bahay. Minsan nga kapag busy sa trabaho, hindi na namin namamalayan na meron na palang bunga ang aming mga tanim na saging. Kaya minsan ay nauunahan na rin kami ng mga ibon at nasisira na yung iba. Malaking tulong talaga kapag meron kang mga tanim dito sa likod ng bahay tulad ng saging, kamote, kamoting kahoy, at mga gulay na mapagkukunan natin ng pagkain. Basta nga masipag ka lang dito sa probinsya ay hindi ka nga magugutom. Kapag masipag ka lang magtanim ay marami kang pagkukunan ng pagkain. Ito nga palang pinagbalatan ko na saging ay hindi ko na pala ito itatapon dahil kakainin pala ito ng inahin namin. Ang paborito ko talaga yung balangoy or kamoting kahoy. Ang sarap kaya nun lalo na paggagataan tas lalagyan ng asukal. Grabe ang sarap. Kahit hindi ka na nga kumain ng pananghalian, grabe nakakabusog na yun. Isa nga rin yung kamoting kahoy na hinahanda kapag may mga okasyon. Ang sarap talaga kumain kapag nandito ka lang sa bahay, no? Lalo ng mga bata kapag walang pasok. Isa nga rin itong paborito nila, itong saging na saba na hinog kapag piniprito. Ang kaso nga lang ang iba dito ay sobrang hinog na. Pero okay lang naman, makakain pa naman siya. I-flex ko na nga rin itong mga itong nabili kong chopping board, nagandahan kasi ako. 100 plus nga lang itong nabili ko dito sa amin. Wala talaga tayong ibang maisip na mga nanay kundi mga gamit sa bahay. Anyway, balik na nga ako sa niluluto ko. Iba na pala yung texture niya kapag sobrang hinog kapag pinrito, no? Pero wag ka, sobrang nakakabusog na ito at mabigat pa sa tiyan. Eto nga't nandito sila sa loob ng bahay. At eto na, luto ng merienda. Uy, nakalibre for today's video. Tara, merienda tayo mga mare. At yan lang muna. Thank you for watching. God bless.